Lahat tayo mga sari-sari store owner or mga negosyante nangangarap na yung sana one day yung sari-sari store business or yung negosyo natin is one day lalago tayo, di ba? Hello everyone, welcome back to my Hello everyone! Welcome back again to my channel. It's me, Gracia Mediana. Kamusta kayo? Kamusta kayong lahat? Ayan. So today is September 19, Tuesday, and time check, it's 1:45 PM in the afternoon. Ayan, hapon na po. Kamusta kayong lahat? And umaambo na po siya. Ewan ko ba, straight na dito sa amin, 4 days na every hapon is nag-uulan, umuulan siya. Hello nga pala sa lahat ng aking subscribers and viewers. Kamusta kayo? Sana ay okay lang din kayo. I know mostly sa aking mga subscribers is pareho lang din sa akin ng mga sari-sari store owner. By the way, may shoutout lang ako sa inyo ng mga bagong subscribers and bagong viewers natin sa ating channel. Hello to Miss Evelyn R. Channel, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Hala, palayo ba ni mo, ma'am? Okay, may OFW pala tayong nanonood. Oh my God, I'm so happy. Meron din tayong nanonood from Jordan, no? Hello, Miss Evelyn. Kumusta ka, Miss Evelyn? Maria Phil TV. Ayan. Mia pala. Mia Phil TV. Maria Welma Cosme Mabel Galos, Miss Bernaby, Maria Cristina Gadon, and kay Roy Duran. Ayan. Roy Duran is my brother watching from Cebu City. Hello, Roy. #1 fan and #1 supporters. Thank you, brother, so much. Amping, God bless. I'll see you soon. Ayan. So, ngayon, yung ating topic na pag-uusapan is bakit nga ba 10% lang yung dapat kunin natin sa ating profit or income sa ating sari-sari store business. Alam ko, iba-iba tayo ng opinion. Ito lang naman yung sinishare ko sa inyo is personal reason, personal opinion, and personal realization kung bakit nga ba 10% lang yung ating kunin na income sa ating tindahan. Okay, lalong-lalo na yung magtataka dyan, lalong-lalo na yung mga baguhan na mga sari-sari store business owner. Bakit nga ba 10% lang? Well, kung baguhan ka pa lang, dapat manood ka para malaman mo kung bakit 10% lang yung dapat natin kunin. At tapusin mo ang video na to dahil i-share at i-explain ko sa inyo kung bakit. Ayan. So ngayon, iba-iba tayo ng opinion. Pwede nyo namang kunin lahat yung inyong income. Depende sa inyo yan kung ano yung rason mo. Pero para sa akin, 10% lang dapat, di ba? Bakit nga ba tayo nagtatayo ng negosyo? Ano ba yung mga personal reason natin, di ba? Siguro naman, wala naman sigurong negosyante na hindi nangangarap na lalago yung ating negosyo, di ba? Of course, lahat tayo mga sari-sari store owner or mga negosyante nangangarap na yung sana one day yung sari-sari store business or yung negosyo natin is one day lalago tayo, di ba? So ngayon, i-explain ko sa inyo kung bakit 10% lang. Di ba, yung range natin sa markup natin as patong or yung patong natin nagre-range ng 10% to 20% lang. So, let's say for example, yung sales natin per day sa ating sari-sari store is 5,000 pesos. Okay, minimum ano lang to ha, minimum income, minimum sales mo per day is 5,000 pesos. Kung i-times mo yan, kukunin mo yung 10% income mo is 500 pesos. So, sa 5,000 pesos na sales mo is meron ka ng 500 pesos na income dyan, which is equivalent to 10%. Okay? Yung 500 pesos dyan is equivalent to 10%. Ngayon, kung 5,000 pesos is 20% yung kukunin mo. So, meron ka dyang profit na 1,000 pesos. Diba? So, ngayon, kung kukunin mo lahat yung 20%, meron ka 1,000. So, ang sinasabi ko dito is dapat 10% lang po. Kasi, sa 500 na 10%, meron ka na income na panggastos mo personal sa'yo. Iwan ko kung ano yung gawin mo or baka bibili mo ng bigas, yung mga personal na panggastos mo sa iyong sarili. Tapos, yung other 500 naman is pandagdag capital mo na po yun sa iyong tindahan. Imagine mo ha, kung lagi mo yung ginagawa everyday and then yung minimum sales mo per day is may bibili. Naputol tayo. Well, anyway, balik tayo sa ating topic. Okay, imagine ha, kung gagawin mo yan always, everyday, sa sales mo na minimum sales mo per day na 5,000 pesos, tapos yung 500 pesos
na other income mo is idagdag mo dun sa iyong tindahan. So, in 1 week, meron kang 3,500 pesos na dagdag mo sa iyong tindahan. At times 4 mo yan kasi nga, in 1 week, 4 weeks lang yun. So, 3,500 times 4 is meron kang 14,000 pesos na dagdag income mo sa iyong tindahan. Oh my gosh, ang laki na nun, no? Yung 14,000 pesos na dagdag capital mo sa iyong tindahan in 1 month lang yun. Okay, di ba? Ang laking pera na yun na additional capital mo sa iyong tindahan. Kung lagi mo yung ginagawa or ina-apply, I'm sure lalago talaga yung negosyo mo. Kasi, it's a big advantage naman po sa ating sari-sari store kasi the more capital you add, the more product you can purchase. And the more product you can purchase, the more item you can sell. Okay? The more item you can sell, the more profit you can have. Okay? It's a win-win situation naman po para sa atin. Hindi naman masyadong lugi yung ating self. Kasi nga, yung 20% na markup mo is, ano lang, yung kalahati lang yung kinukuha mo. Okay? It's a win-win situation kasi nga, may income ka na for personal use mo, na panggamit, panggastos mo sa iyong sarili, at saka may, ano ka din, may additional capital ka rin naman na ina-add mo para sa iyong tindahan, para naman ay lalago yung tindahan mo. Kasi yung aim natin kung bakit tayo nagtatayo ng negosyo or nagtayo ng sari-sari store is, di ba, para makatulong tayo sa pamilya natin, may additional income tayo, may pangtustos tayo sa pangskwela ng ating mga anak. And aside from that, nangangarap din tayo na one day lalago yung ating negosyo. So ngayon, kung wala tayong enough income or enough money na pang-additional capital na big time, one time talaga na yung ating i-add natin sa ating tindahan. So, yun dapat yung gagawin natin. Everyday, nag-a-add tayo ng additional capital. I'm sure, lalago yan kasi nga, everyday, nag-a-add kayo. Hindi nyo lang mamalayan bakit unti-unti dumadami na yung mga paninda. Kasi nga, everyday, may additional capital kayo. Ayan, that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed watching. At sana ay may natutunan kayo sa mga sinishare ko dito sa ating YouTube channel ng mga business tips, business ideas. Okay? At thank you so much nga pala sa aking mga subscribers at kung viewers kita at hindi ka pa nakapag-subscribe. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel and then don't forget to click the notification bell para ma-notified ka in every videos that I uploaded, especially doon sa ating mga business tips and business ideas na ating mga ina-upload. Okay, that's it for today's video, guys. I hope may natutunan kayo and I'll see you in my next video. Thank you so much for watching. Sana ay okay kayo. Happy selling. God bless and gracias everyone!